binati ko po siya ng happy birthday. And gusto niyo po ba malaman kung ano yung laman ng message? Para kasi mawala yung confusion na ano kaya yung na-realize ko, ano kaya yung sinasabi ko na tama si Kuya Ram. Gusto niyo po ba i-share ko yan sa inyo? Tsaka kahit noon po, inaano din ako niya ni Kuya Val. Nag-chat niya sa akin, hindi ko alam kung kung legit account po ba to ni Kuya Val. Nag-message siya sa akin, nag-ano siya ng opportunity. Parang sa business related po yung chinachat niya sa akin. Tapos yun, nagkausap naman po kami ni Kuya Val, pero regarding doon. Pero noon, nung umalis ako sa Kalingap, kinokontent din naman ako niya ni Kuya Val. Pero ako po kasi, parang hindi po ako basta-basta naapektuhan sa mga sinasabi. Especially pag nakikita or naano ko naman na parang parang content lang, parang may masay lang, ganyan-ganyan. Or yung mga joke na minsan nga talaga po may laman ng joke ni Kuya Val. Pero still, okay po ang pakikitungo nila sa akin. And umalis din naman ako sa Kalingap, hindi dahil sa kanila. Hindi dahil kay Kuya Rab, hindi dahil kay Kuya Val. Dahil yun sa mga reactors. So, yun. Kaya and hindi never ko po sila binlame regarding sa mga reactors. Kasi alam ko po na uncontrollable yun. Dati, parang medyo nagtampo din po ako nun. Kaya nga, umalis po ako. Kasi parang alam mo yun, parang mararamdaman mo na hindi ka pinagtatanggol or walang ginagawa sa'yo. Walang ginagawa para protektahan ka, ganun. Pero, pag naandun ka na pala sa sitwasyon na yun, kasi diba, may mga bagay na hindi natin maiintindihan hanggat hindi natin nararanasan. Diba, nung nag-start na ako mag-vlog, ganyan, may mga reactors na nakikipag-collaborate, ganyan. Doon ko na-realize na, oo nga, hindi sila, parang naramdaman ko yung hindi nila ako pinrotektahan sa mga bashing kasi hindi nila ako pinrotektahan, ganun. Wala silang control doon. Wala silang kakayahan kahit anong sabihin nilang tumigil na, ganito, ganyan. Kung ayaw tumigil ng mga reactors na mag-content, na magsalita, kung hindi ganun kataas ang respeto nila sa kay Kuya Rab, kay Kuya Val, ganyan, walang mangyayari. Ibabash ka nila kasi trending ka, kasi pinag-uusapan ka, kasi napag-uusapan ka, kasi may pag-uusapan sa'yo, ganun. Yun yung mga na-realize ko sa mga nangyari, ganun. Pero yun, never ko po binlame na parang basta wala akong binlame. Kahit, ang totoo din po yung mga anti-kalingap, hindi po yun parang nag-exaggerate lang, ganyan. Totoo po na may mga anti-kalingap kasi, nung pag-alis ko ngayon ko lang ito ikukwento kasi parang ngayon lang ang perfect time na ma-share ko to. And ko po, i-clarify ko na wala po akong pinapanigan, ayaw kong makisawsaw, ayaw kong magano. Etong kinukwento ko is based sa nangyari sa akin, based sa na-experience ko, based sa nakita ko kung ano yung totoo, and sa mga realizations ko, ganyan. Hindi ito against sa Kalingap or against kila sa kabila. Hindi po. Wala. Paras po sila nire-respeto ko. And yun, totoo po yung may anti-Kalingap. Kasi may mga nagme-message sa akin noon nung umalis pa ako sa Kalingap, parang pinagsasalita ako ng masama sa Kalingap, ganito, ganyan, na na sa kanila, makipagsanib para sa ganyan. Pero never po akong pumayag kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako ganon na hindi ako ganong klaseng tao na magpapadikta, lalo na pag alam ko namang mali. Tapos, especially, parang didiktahan ako laban dun sa mga taong wala naman talagang ginawang masama sa akin. Diba? So, never pa ako pumayag. Kaya yun, tinanggal nila ako sa GC nila. Kasi inad po nila ako. May community sila, inad nila ako sa GC nila. And yun, tinanggal nila ako. And wala naman po akong pakialam. Kasi unang-una nga, hindi man para gawin ko yung pinapagawa nila. Kasi, diba, wala akong makitang enough reasons para gawin ko yun.
And mas lamang yung gratitude ko kay Kuya Rab that time. Hindi na para sa mga reactors or sa kasi part ng community ng Kalingap ang mga reactors, diba? Yung mga nasa loob na siniraan din ako noon, pinagchismisan, ganyan kung anong sinabi na mga walang basis. Hindi na para doon, pero para kay Kuya Rab and sa mga team, mga taong nakasama ko personally. Diba? So, yun. Ang daming bisita. So, ang dami po nating bisita sa sa live natin. So, hindi ko po yan na-expect. Kasi ang caption ko nga dyan is good evening lang naman. So, yun. I-share ko sa inyo kung ano ang message ko that time kay Kuya Rab. And papaliwanag ko din kung ano yung na-realize ko talaga. Kasi totoo talaga to. Ito, happy birthday po, Kuya Rab. Thank you, Medit. God bless you po always. Thank you po sa lahat. Sabi niya, kamusta na? Sabi ko, okay lang po, Kuya Rab. Still fighting. Dami ko po na-realize for the past 1 year. Kasi last year po ito. For the past 1 year, sa social media mula nung na-discover mo ako, yung mga kaya pala pinagbabawal niyo po ang connection ng Angel sa sponsors kasi hindi lahat ng tumutulong financially ay malinis ang intensyon. Kaya pala din nyo agad pinapayagan mag-vlog ang Angels kasi napakagulo at mapanakit ng social media, which is true. 100%, parang 200%, 200% legit na sobrang gulo po ng social media. And totoo naman talaga na hindi lahat ng tumutulong sa'yo or nag-o-offer sa'yo ng tulong is magtatagal or genuine talaga yung intention. Hindi. Seasonal lang tao. Diba? Kaya sabi ko nga dati, siguro kung maibabalik ko yung panahon, sana pala mas nakinig ako, sana pala hindi ako, kasi kahit hindi po ako nagsalita ng against sa Kalingap, syempre umalis ako Ibig sabihin nun, naggulang ako sa pagtitiwala sa kanila. Diba? Sa mga kung anong nangyayari, ganyan. Parang mas naano ako dun sa mga bashing sa akin ng mga reactors, parang naapektuhan ako doon. Tapos, totoo yung may mga magsusunsun talaga sa'yo na, umalis ka na dyan kasi kung hindi ka alis dyan, hindi ka na namin susuportahan. May mga ganun. Yan po ang Tapos ang reply sa akin ni Kuya Rab is, oo, kasi mahirap magtiwala sa mga tao. Lalo na hindi naman natin sila kaano-ano, diba? Very true. Kasi minsan nga, kamag-anak na natin or kadugo na natin, sobrang close na natin, diba? Mga taong sobrang pinagkakatiwalaan natin. Madalas, may mga na nasisira yung yung